ating pinag-aaralan. Kaya po kung babalikan natin sa mga nakaraang dalawang third Sunday na ating pinag-aralan, nakapag-discuss na po tayo ng dalawang, nakapag-discuss na tayo ng dalawang theologians or historical, mga tinatawag nating mga theologians in the past. Diba? Patriarch natin, or sila yung mga sumunod after the apostles. Na-discuss na natin si Justin Martyr at diniscuss din natin doon si Irenaeus of Lyons. Ang dinefend po nila yung biblical canon. Kung naalala nyo yung biblical canon, yung 66 books of the Bible. Bakit hindi natin katulad yung mga Roman Catholics, sila po ay 77. Why are you taking a picture? Ayos ka. Kumuha ng picture ng anak ko. Okay? Bakit hindi natin pinaniniwalaan, hindi tayo pumuposisyon doon sa 77 books of the Bible? Because we do believe na yung mga added na mga nilagay ng mga Roman Catholics that time is not inspired by the Word of God. Kaya po tinatawag natin biblical canon. Remember, kapag sinabing natin canon, ano po yan? Straight rod. Ito po yung pamantayan kung ano yung biblical, kung ano yung tinatanggap natin ngayon sa church. Kaya yan po yung ating pinag-aralan. Si Justin Martyr po, isa din po siyang apologist. Kung naalala po ninyo, they are defending the faith na ipinasa sa kanila at also ipinapasa din sa atin. And after that, pinag-aralan natin si Athanasius. Noong Nicene Creed, nalaman natin na matindi yung pinagdaanan na katotohanan na si Kristo ay Diyos. Maraming mga pangyayari, hindi na po natin iisa-isahin, pero bago magkaroon ng Nicene Creed, matinding pakikipaglaban at pakikibaka, dumating sa point na si Athanasius na lamang yung tumatayo doon sa katotohanan na si Kristo ay Diyos, dahil naging laganap po yung teaching ni Arius sa maling kaisipan patungkol kay Kristo. Kaya po, sa biyaya ng Diyos, ginamit po si Athanasius at yung iba pang mga kasabay niya nung panahon na ito para i-depensahan yung katotohanan na si Kristo ay Diyos. He is God and He is a human. Kaya sabihin natin, ang kanyang nature is God-man. Huwag po natin sabihin 100% God, 100% human. Hindi po yung ginagamit ng mga theologian. Ang pwede natin gamitin, He is a God-man. Ibig sabihin, walang mixture, walang paghahalo sa kanyang katangian. Ang kanyang pagiging nature na Diyos ay Diyos, ang kanyang nature na tao ay tao. Wala pong mixture. So yan po yung pinag-aralan natin dito sa Nicene Creed. At alam niyo po, kapag nalaman natin yung mga katuruan ng mga Iglesia ni Cristo, yung mga katuruan ng mga ganyang klaseng sekta, alam natin na hindi na yun bago. Kasi dito pa lamang, tinapos na yung usapan. Dito pa lang, merong tumayo ng mga theologians in the past, tinayuan yung katotohanan ng salita ng Diyos patungkol sa kung sino si Kristo. So if you have time, i-review niyo po yung mga sinend po namin na mga copies, nandun niyo po mababasa yan. So ngayon po, ang pag-aaralan natin ngayon sa third part natin ay walang iba kundi si Augustine of Hippo. Sino po ba si Augustine of Hippo? Ito, very controversial din po siya sa kanyang posisyon. And you know what? Bilang Reformed Baptist, we do believe na ang kanyang pag-aaral, we do believe ang kanyang posisyon ang much more biblical kaysa sa ibang mga posisyon patungkol sa grace, patungkol sa nature ng tao. Dito po natin makikita yung kaibahan, yung much more biblical na posisyon when it comes sa nature ng tao at sa nature ng grace. At yan po, sa kasaysayan, ang ginamit ng Panginoon, walang iba, kundi si Augustine of Hippo. At ang pag-aaralan kasi natin dyan is the doctrine of human nature and the effectual grace. Akala natin, kung ano yung pinaniniwalaan natin ngayon, akala natin tinatanggap ng marami. Ito po, madidiscuss natin mamaya. A bit of discussion kung bakit yung ating posisyon ay medyo controversial, pero ito po yung biblical. Hindi po dahil pinormulate ni Augustine, kundi yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? So, bago tayo magsimula, nagbigay po ako ng quote dyan from his confession. Si Augustine po, meron po siyang book.
Ang pangalan po ng book niya is Confessions. Kung bakit po Confessions, doon niya kino-confess yung buhay niya dati, kung anong lifestyle lang meron siya, kung anong realization niya bilang isang taong makasalanan. Kaya po, sa Confessions, kung wala po kayong time, of course, pwede niyo pong i-search yan sa Google. Napakarami at marami po kayong matututunan patungkol sa nature ng sin, pati siya bilang isang taong makasalanan, inaamin din niya yung kanyang pagiging makasalanan at bihag ng kasalanan. Doon yung po mababasa yan. Pero meron pong isang may isang quotation na naging familiar po tayo. Ewan ko po kung naririnig niyo po ito o nababasa niyo. Pakilabas niya kuya. Sabi ni Augustine, our heart is restless until it rests in you. Meron po yung history kung bakit niya sinabi yan. Makikita natin sa buhay ni Augustine na restless siya. Yan po yung pag-aaralan natin in his brief life. Kung bakit niya sinabi ito sa kanyang confession. And it's true na ang tao ay restless, walang kapahingaan hanggang hindi niya makikita yung kapahingaan. Of course, sino yung you? Walang iba, kundi yung ating Panginoong Jesus. So, simulan na po natin para marami po tayong madidiscuss. So, ito po yung early life ni Augustine. Nabuhay po siya ng 354, 430. So, ito po. Sabi dyan sa ating si Augustine po ay pinanganak sa Roman African town, Tagaste. Ngayon po ay tawag sa kanya ay Acras in Algeria. So, taga-Algeria po si Augustine. And then, next. Yan. Unfortunately, yung kanyang tatay na si Patrick was a man of modest means who had scraped together enough money to send Augustine to school. Hindi sila mayaman, in short. Okay? For most of his life, Patrick was not a Christian. So, hindi rin mananampalataya yung erpat ni Augustine. And he disappears off the scene rather quickly. Ibig sabihin, sobrang hirap, hindi Kristiyano, kinalisan siya. Iniwan siya, in short, nung kanyang tatay na si Patrick. Ngayon, ano nangyari sa kanya? The figure from Augustine's home who had the greatest influence on him, walang iba, kundi yung kanyang nanay na Kristiyano. Ang pangalan ay Monica. Okay, so sa story, may Augustine, may Patrick, may Monica. Si Monica, yung nanay ni St. Augustine. At si Monica ay isang mananampalataya. Let's proceed. Thank you, Bob. Ito ang naging problema ni Augustine nung siya'y teenager. As a teenager, Augustine wanted nothing to do with Christ. Wala siyang pakialam kay Kristo. So, he embarked on his first real attempt to satisfy the restlessness in his soul through sex. Kaya pala yun yung sinabi niya sa confession, wala siyang rest until it rest siya kay Kristo. Kasi ang buhay niya bilang kabataan, ito ang kanyang alipin siya dito. Aminado siya, pag binasa niya yung confessions, inaamin niya to. Sabi niya, I was born in sin. Hindi ko na po nilagay sa binasa ko na book, pero ang haba po kasi yun May mga quotation siya doon na napakahaba ang sinasabi niya, slave ako sa sin, ito yung aking buhay. Kasi noon pa man si Augustine, siyempre hindi pa siya converted, meron kanyang buhay. Alipin siya ng sex. Okay? Then, proceed. Yan. As a young man, okay, si Augustine, mali lang po yung spelling, pasensya na po, decided to look to human philosophy dahil nga hindi niya mapigilan yung urge na yung sexual immorality at gusto niyang ipagpatuloy ito. Ang ginawa niya, nakahanap siya ng specific na philosophy. Pag sinabi natin philo, wisdom, Sophie, love of wisdom. Wala pong masama sa philosophy. Sa panahon niya, meron pong isang grupo ng mga tinatawag na Manichaeism. Ano po ba yung Manichaeism? Ano po yung tinuturo nila? Bakit ito yung gusto ni Augustine? Kasi ang Manichaeism was a Persian religious system that had recently migrated into the Roman Empire. Ibig sabihin, sa panahon niya, bago-bago pa lang yung filosofiya na to. Ano ba tinuturo ng Manichaeism? Okay? Pakiusap ko yan. Sabi niya, the main teaching was a radical dualism. Ibig sabihin, ang nag-i-exist lang, light and darkness, good or evil. Ito pa matindi. The Manichaeist thought that in the great cosmic battle, the good side had been defeated by evil.
Okay? Sabihin sa kanila, natalo yung mabuti. Now the world was a mixture of both principles. So, bakit kaya, isipin nyo, bakit kaya gustong tanggapin to ni Augustine? Malalaman natin kung bakit yan ang in-impress na philosophy. Pakiusap. Sabi pa kasi, Adam and Eve were created by the evil side through the mating of demons. Sabihin, nagtalit yung mga demonyo, Adam and Eve, sila yung resulta. Alam niyo po, siguro way back, 2014, meron kaming kaibigan, pangalan niya si Hansen. Si Hansen. Ito po yung doctrine niya, kung hindi ako nagkakamali. Sabi niya, merong seed sa mga tao, yung mga demonyo. Ito, ganito yung teaching niya. Pasensya na po, nabanggit ko pa yung pangalan. No? This meant that human beings are the product of an evil force and are naturally wicked. Nakikita niyo yung dahilan kung bakit in-embrace to ni Augustine. Kasi ang tinuturo, naturally wicked yung tao. Ngayon, bakit? Yet, within humanity's corrupt physical bodies, light particles are trapped. Sabihin yung liwanag daw, nakatrap dun sa kadiliman. Kaya na tinuturo nila. Ito matindi. Only the priest of the manichees, yung mga workers, yung mga tagapaglingkod, ang tawag sa kanila, elect. Alam niyo kung bakit si Augustine, ang kanyang minimisrepresent siya ng mga tao hindi naniniwala sa election? Yan ang sinasabi nila. Sus, ano ba yung Augustine na sinasabi ninyo? Yung Augustine na sinasabi ninyo, galing niya sa yung election niya, galing niya sa filosofiya ng Manichaeism. Kasi lahat yan, itong mga yan, yung Manichees, yan ang kanilang posisyon, yung mga workers, ang tawag sa kanila, yung mananampalataya ng mga Manichees, tawag sa kanila, elect. At yung mga elect lang daw yung makaka-release ng light dahil nga balot ng darkness, yung mga elect lang ng Manichees ang makakapag-release ng kaliwanagan. So sabi dyan, first of all, it gave him a clear conscience with respect to his sexual addiction. Bakit? Kasi meron siyang excuse. Hindi, nasa, katawan ko masama kaya hindi talaga ako, kulong talaga ako sa ganitong sexual na desires. Kaya ito yung tinanggap niya na posisyon. Ito yung ini-embrace niya kasi may excuse siya para ipagpatuloy niya yung kanyang sexual immoral lifestyle. Dahil nga sa trap ng katawan, he just going to do his sexual activities. So, pakiusap ko yung ba? Kaya sabi dyan, he could claim that his fleshly body had overpowered the good inclination within him. So he just couldn't help sinning. His true self was the good soul. Sabi niya, sa loob ko naman mabuti akong tao pero talagang hindi ko mapigilan yung pakikipag-sex Hindi ko talaga mapigilan yung sexual inclination ko. Kaya yung mga posisyon ng Manichees, yan ito sila. They are keep doing itong mga bagay na ito kasi may excuse sila na hindi naman masama ito. It's my flesh desire. Wala namang problem. Pero deep inside within me, I am a good person. I am a good, hindi ako nagkakasala. Ito lang talaga yung labas Ito lang talaga makasalanan ako. In practical interpretation. So, pakiusap po. Kaya sabi dyan, simply by becoming member of the Manichaean community and providing for the elect for food, daily needs, sabi niya, Augustine was promised reincarnation with the hope of eventual salvation. Ang sabi lang dun sa Manichaean na position na ito, pakainin mo lang yung mga worker. Pakainin mo lang yung mga elect. Huwag mo lang bubutumin. Ibigay mo lang yung pang-araw-araw nila. Kasi pag binigay mo yung pang-araw-araw nila, sabi lahat ng mga tagasunod, maliligtas. Mari-reincarnate at maliligtas. So yan po yung picture ng Manichaeism. Yan ang kanilang doktrina, which is alam natin, hindi siya biblical. Pakiusap po. Kaya sabi dyan, so he turned, dahil alam niya parang it doesn't make any sense to, hindi niya binay yung, ito na yun, susunod lang ako, papakainin ko lang yung mga elect, maliligtas na ako. Kaya sabi dun sa book na pinafollow natin, so, he turned to yet another means to satisfy his restless longings. Kahit nandun siya, hindi siya masatisfied Para bang, hindi ito yung sagot. Hindi ito yung sagot ng aking ng kasagutan ng aking kaluluwa. Kaya, instead na
maghanap siya ng tama. Ang ginawa niya, worldly success. Alam niyo po si Augustine, naging sikat po siya sa Milan. Nandiyan po, pakiusog po natin. This is the Augustine we find in Milan in AD 886. He was experiencing great success in his job. Dahil dito, si Augustine po ay nakilala sa Milan. So talagang sobrang sikat na niya, ang dami niyang naabot. Hindi ko na po nilagay kasi mahaba tayo. Pero ang dami niyang, kumbaga, achievement, goal. Parang kilala siya bilang isang kilalang matalino na si Augustine dito sa Milan. Ngayon, pag-usog natin, kaya sabi niya, the Manichaean philosophy had proved hollow, mababaw. The prospect of career success held no lasting appeal, and sex had become a source of relational pain. Ngayon, dahil naabot na niya lahat, na-reach niya na yung success, nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang kasalanan, naisip niya, parang ano ba to? Wala namang silbi yung success, wala din yung sex parang relational pain lang siya. Kasi po si Augustine, marami po siyang naging karelasyon. Dahil nga po addict nga siya sa sex, marami siyang naging karelasyon. Kaya ang naging resulta, yes, may sex, yes, may success, pero at the end of the day, means nothing. Restless pa din siya. Yun, in short. So, pakiusog. Kaya, tignan nyo, mabilis lang tayo. Nung time na si Augustine ay na-meet niya si Ambrose. Si Ambrose po, kilala din po itong historical figure. Si Ambrose po ang nakapag-share kay Augustine. Ano po nangyari? Nung nasharean po ni Ambrose, si Augustine. When Augustine arrived in the city, yung Milan, Ambrose had been a revered figure in the Milanese church over a decade. Ibig sabihin, pumunta dun si Augustine sa Milan, kilalang-kilala bilang pastor, kumbaga, si Ambrose. Ngayon, bilang isang philosopher, si Augustine, sabi niya, subukan ko lang umattend sa church na to. Hindi para ma-convert. Kasi kahit siya mismo, yung Christianity, hindi niya gusto. Ang gusto lang niya kung bakit siya gusto niyang umattend sa church ni Ambrose, para lang makita yung rhetoric ni Ambrose, kung gaano siya kagaling magsalita. Tingnan niyo po. Kaya sabi dyan, having donated his wealth to charity, si Ambrose po yan, Ambrose had become famous for his devotion to the Bible and his powerful preaching. Kaya na-curious si Augustine. Restless na siya. Ano ba to? Gusto kong makita yung Ambrose na to, kung paano siya mag-preach, kung paano niya tinutuloy yung salita ng Panginoon. Kasi even sa Christianity, ayaw niya. Pakiusog. In his pride, Augustine had rejected the scripture many years earlier. But now in Milan, he began to attend Ambrose church services. Ang sabi, not to be edified by the content. Hindi yun ang goal niya. But to just pick up some rhetorical techniques from the famous preacher. Kung paano magsalita. Sige nga, subukan ko nga ito kung gaano agaling to si Ambrose. Atin niya ako sa church niya. Kasi famous siya, kilala ka eh. Ito ang nangyari ngayon sa kanya. Through Ambrose learned sermon and allegorical exegesis, Augustine began to realize that Christian faith is intellectually defensible after all. Kasi ito yung sinasabi niya, no-brainer ang Christianity. Hindi mo kailangan pag-aralan niya. Ayokong pag-aralan niya. Pero nung narinig niya yung mga sermon ni Ambrose, pati yung kanyang exegesis sa salita ng Panginoon, naunawaan ni matalinong Augustine yung salita ng Panginoon, yung Christian faith. Pakiusog po. Kaya, dahil naunawaan niya, kinanta natin, dahil naunawaan niya yung ganitong katotohanan ng salita ng Panginoon, at meron siyang, bago pa dito, meron siyang nakausap na kilala doon sa Milan, na iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian para lang sumunod kay Kristo. Si Augustine, hindi na pinagtataka niya sa mga Kristiyano ito. Bakit kaya nila iniwan yung lahat ng meron sila para lang sumunod kay Kristo? Na-realize niya ngayon na-realize niya sa sarili niya, yun pala yung ganun pala kabigat yung requirement para maging disciples ng Panginoon. Kaya ito yung sumunod. Pakiusog doon. Babalik-balik mo lang kayo. Having grappled with these besetting sins of prideful intellectualism and careerism, only one obstacle remained. Ibig sabihin, napagtagumpayan niya to yung kanyang mga kasalanan. May isang bagay lang na hindi niya magawa.
Yet for Augustine, it was the hardest one to sermon. Yun yung mahirap na magawa. His attachment to his carnal appetites. Nagpapatuloy pa rin yung kanyang desire sa pakikipag-sex, sexual immorality. Kaya tuwang-tuwa siya, na-amaze siya na merong mga kilalang tao na iniwan ng lahat ng popularity or fame para sumunod kay Kristo. Siya, na-realize niya, naku, meron pa akong isang hindi binibitawan, meron pa akong isang hindi ibinibigay sa Panginoon, yung sexual appetite, yung carnal appetites niya. He was well aware of the high standards of holiness required for the followers of Jesus. Dahil nakita niya yung mga example na ito, si Ambrose, pati yung isa pang kilala doon sa Milan, nakita niya grabe pala yung requirement para sumunod sa Panginoon. Hindi lang ito basta-basta. Kaya naggagrapol yung sa puso niya, ano ba ito, napakabigat. Kaya, Augustine now burst into tears as he sobbed in agony. Ito na yung conversion niya. He heard a child voice telling him to pick up and read. Alam niyo po yung pick up and read yan? May narinig siya dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman niya, hindi ko kaya to. May bumulong sa kanya, pick up and read, pick up and read. Alam niyo, ginamit ng Panginoon to para magbukas siya ng Biblia. So, it didn't sound like any children's game he knew. Augustine rushed over to his book of Paul's letter and read the first words upon which his eyes fell. Basahin niyo po yung Romans 13 verse 13 to 40. Sino pong gusto magbasa niya? Yan ang nagpamulat kay Augustine, kaya siya na-convert into Christianity. Nung pagkabukas siya ng kanyang Biblia, ito ang bumuugat. Romans chapter 13 verse 13 to 14. Tingnan niyo. Sino pong gusto magbasa? Pakilakas na lang po. Sige. Huwag po kayong mahihiya. May libre po kayong product. May libre po kayong product kapag nag-recite po. Sige po, you can read. Anyone? Pick up and read. Pick up and read. Sige, go Marvin. Romans 13 to 14. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Ayun. Pagkabasa niya yun, ito nangyari sa kanya. At the moment, Augustine, nung binasa niya yan, gave his life to Christ, finally had found rest. So, sa buhay niya, kaya po dito niyo po maunawaan kung bakit pala si Augustine believe sa total depravity. Wala pa pong ulit dito ng mga panahon na to. Wala pa po si Calvin dito. Wala pa po si Arminius dito. Ito po ay prior John Calvin, prior Arminius. Ito na ang kalagayan. Ito na yung naunawaan niya sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, si Augustine, hindi siya nag-invento ng sarili ng doktrina. Nakita niya sa kanyang buhay at nakita niya ito sa salita ng Panginoon. That moment, naligtas si Augustine. Alam niyo po, ang nagbaptize sa kanya, hindi ko na po nilagay. Ang nagbaptize sa kanya, si Ambrose. Yung nagturo sa kanya, nag-preach ng sermon. Alam niyo, napaka-importante ng exegesis, yung proper interpretation of the Word of God. Kasi we know that there kikilos ang Panginoon at magliligtas siya. So pakiusap po kayo ba? Augustine, dahil nakilala siya sa Panginoon, bumalik siya doon sa kanyang sa Africa. Augustine headed home to Africa, intending to live a life quiet, contemplation and celibacy. Kasi nalaman niya yung buhay niya, paliko, puro sex, puro success. Sabi niya, gusto kong manahimik. Gusto kong manahimik, umuwi ako sa amin. And by the grace of God, ito rin po, he never did marry the girl to whom he had been engaged. Dahil nga, totally, iniwan niya lahat. Alam niyo po, pag-uwi niya sa Africa, sa biyaya ng Diyos, doon siya naging, parang si Ambrose, naging pastor doon sa Africa. Kaya nung naging pastor po siya, tinawag siya ng Panginoon, naging effective po yung kanyang ministry doon. Ito po ang nangyayari. Siyempre, hindi naman po lahat happy ending.
Doon sa lugar niya, eto na yung bakbakan. Pwede na ba kayo? Pwede na kayo. Yan. Pag uwi niya doon, merong lumaganap na turo. Yung turo ng Pelagianism and Donatism. Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo ito. Alam niyo po itong Donatism? Kapag binasa niyo po yung Trail of Blood ng mga Baptist, unfortunately, yung Donatism kasama doon sa Trail of Blood. Pakita niyo yan? Oo, nakakalungkot. Tapos sasabihin nila, yung mga Baptist, ito, tama tayong doktrina. Ito, Trail of Blood. Sinusundan yung mga martyrs na nagkandamatay. Ito, Trail of Blood. Mamaya, malalaman niyo kung bakit itong Donatism ito baliko. At dapat hindi inline to ng mga Baptist. Pero maraming mga Baptist sinasabi nila, ano natin to, ka-branch natin to yung Donatism. Kaya malalaman niyo kung bakit hindi. Pero ngayon, pag-aaralan muna natin ang Pelagianism or si Pelagius. Ano po bang turo nito? Sabi dyan, sa panahon na ng 5th century, there were two major groups in his day that tended to downplay grace. Pinapababaw yung salitang biyaya o grace. Ito na po. There were the Pelagians, ito ang turo nila, who said human beings were not born into sin. Okay? Hindi daw, wala daw kasalanan ang mga human beings. Sabi pa nila, he maintained that the only ill effects which the race had suffered as the result of Adam's transgression was the bad example which he had set for mankind. Ang resulta lang daw na nangyari kay Adan, pagiging mapangit na ehemplo para sa atin. So wala siyang epekto sa atin, hindi nung nagkasala si Adan, nagkasala yung buong humanity, di ba? Sa turo niya, hindi tayo makasalanan. Alam niyo ba ang nangyari kay Adan? Bad example lang siya, mga tao, bad example, huwag yung gagayahin si Adan, ha? Yun ang tinuturo ni Pelagius. And you know what, mga kapatid, we have to understand this. Kaya nag-uusapan namin ni Ronnie kaninang umaga. Tanong niya, kung nakipagtipan pala, tandaan nyo, nakipagtipan ng Diyos kay Adan, kung nakipagtipan ng Diyos kay Adan, at si Adan lamang pala yung sumuway doon sa tipan na yun, bakit tayo apektado? Alam mo bakit? Adam represent us all. He is the representative of us. Siya po yung federal headship, yung isabihin, representante ng human being. Alam niyo po, bakit siya naging representante ng human being? Kasi may tatlong bagay na tinutupad si Adan sa creation. Tatlong offices ni Adan na picture to ni Jesus Christ. Pagiging hari, pagiging pari, at pagiging, ano yung isa? Propeta. King, priest, and prophet. Si Adan, yun ang kanyang trabaho. Yun ang kanyang pagkatawag doon sa creation. Siya ay priest, siya ay king, siya ay prophet. Bilang king, meron kang nasasakupan. Yan ang totoo sa Old Testament. Kaya tingnan niyo yung mga king sa Old Testament. Kapag ang king sa Old Testament, hindi sinunod ang Diyos. Hindi lang naman yung king yung napaparusahan, tama? Kapag hindi sumunod yung hari, ano nangyari? Apektado. Yung nasasakupan. And so, kay Adan, bilang king, represent us, nung hindi siya sumunod, yung hindi niya disobey niya, yung tinatawag na covenant of works na sinasabi na pag-aaralan natin sa covenant theology, nag-fail lahat ng humanity. Yun ang biblical. Pero itong sinasabi nila, bad example lang yan si Adan. Huwag natin gagayahin. Ano pa ang sabi dyan? Sabi, according to Pelagius, every infant comes into the world in the same condition as Adam was before the fall. Ibig sabihin yung mga bata, walang kasalanan. Perfect. Kasi bago pa daw, yung kanilang condition, bago pa bumagsak si Adan sa pagkakasala. Yun ang condition ng mga bata. Totoo ba? Subukan nyo magkaanak. Subukan nyo na magkaanak. Subukan nyo magkaanak. Mag-alaga ng mga bata. Tingnan nyo kung masasabi na to. Ay, nako. Sabi ko sa inyo. No? Sabi yan. Wala po kayo. Hindi ito biblical. Pero sila, yun ang tinuturo, which is wrong. Okay? Ngayon, mamaya na natin yung sagot ni Augustine dyan. Pelagians insisted God has made it possible for us to earn salvation by choosing and being good. Maliligtas ka dahil sa pagpili mo at sa paggawa mo ng mabuti. Anong ginagawa daw ng grace doon sa posisyon ng Pelagian? Grace serves as a helping hand. Kita nyo? Yung grace, tutulungan ka lang.
that makes obedience easier for us, but we don't absolutely have to have it. Ibig sabihin ganito, may nalulunod. Nalulunod ka lang, hindi ka pa nandun sa ilalim. So kailangan mo lang ng helping hand. Diba? Yung helping Lord, kukuha yung grace, yun yung kamay, para maahon ka na hindi ka tuluyang malunod. Para sa kanila, ganun lang yung ginagawa ng grace. Kasi, dahil sa position ni Pelagius, hindi ka naman stained by sin eh. Hindi ka pa naman nagkakasala, bad example lang naman si Adan sa iyo. So may kapasidad ka na freely piliin ang biyaya ng Diyos, freely na maligtas, sa tulong lamang ng biyaya ng Diyos. Dahil mamaya makikita natin kung bakit iba yung interpretation sa Bible at yung kay Augustine. Okay, sunod. We're not sinners. Sabi ni Pelagius, we're not sinners who needs God's saving intervention. Ito na. But free people who only need to do our best. Narinig niyo yan? Diba sa mga motivational preaching, you can do it. You just need God's help. But you can do it. Diba? Turo po yan ni Pelagius. You just have to, alam mo yun, hindi mo kailangan ng intervention kasi may kaya mong gawin. You have the freedom to choose, free will to choose na maligtas. Okay? So, ayan. His leading principle was that man's will is absolutely free. Yan ang sinasabi ni Pelagius. Hindi kasi naapektuhan ng kasalanan yung will eh. O hindi tayo apektado ni Adan sa kasalanan, kaya yung will is free. Malaya yung will. Malaya natin piliin kung maliligtas tayo o hindi. Everyone has the power within himself to believe the gospel as well as to perfectly keep the law of God. Grabe, no? Yan ang doktrina ni Pelagius. Kaya natin manampalataya, kaya natin i-keep ang gospel because of our free will. Okay? Next po. Yan. Ito po ang nangyari. Dinibig po yan ni Augustine sa kanyang lugar. Ito ang nangyari. Pelagianism was condemned at several councils in Africa. Ibig sabihin, pinag-usapan ng mga leaders dun sa Africa at ilang beses kinundin. Ibig sabihin, maling katuruan. And was finally defeated at a major council at Ephesus in AD 431. Alam niyo yung reason kung bakit hindi siya nagtagumpay. Kasi unbiblical. And yet, may mga ganito pa rin nagtuturo ngayon sa mga churches. Hindi nila alam yung term, pero ganito klase silang magturo. And alam niyo po, siyempre, overview lang naman po ito at meron pang iba. May sumunod pa po dito. May Pelagianism, meron tinatawag na semi-Pelagianism. Yung semi, ito naman ang ginawa nila, gumitna. Yes, ang tao is stained with sin, katulad ng sinabi sa Bible, pero yung semi-Pelagianism, kahit stained with sin, we still have the capability to come to Christ. Na manampalataya. Piliin ang Panginoon. Yes, tainted with sin, pero may capacity pa rin yung tao na piliin ang Panginoon, manampalataya sa Diyos. Yun yung semi-Pelagianism. And majority of evangelicals today, even in the Baptist perspective, yun ang kanilang salvation. Okay? Hindi ko na po i-discuss yung semi, Lord willing, sa mga ibang discussion natin. So yan po ang nangyari. Ngayon sumunod na. Ito na. Si Donatis. Ang Donatists naman po were extremely rigorous and exclusive, the most morally demanding people you can imagine. Okay, tamo, ganyan ang Baptist, di ba? Kaya pala, na-apply natin ito. Di ba yung mga Baptist demanding yan? Bakit ganyan yung sapatos mo, ha? Ba't hindi naka-black shoes? Ha? Ba't ganyan ang gupit ng buhok mo, ha? Ang haba ng buhok mo, ba't hindi ka nakabarong? Ba't hindi ka nakapalda? Alam mo bakit may ganyang perspective? Yung mga Donatists ganyan sila. Akala nila yung kabanalang outwardly. Pinaglabanan yung, hindi ko na po nilagay. Sa kanila, yung church pure. Pure lang daw yung church. Yung member nila, pure lang, pure. Si Augustine, pinaglaban niya, hindi. Ang church is mixed with sinners and saints. Yun yung kinalaban ni Augustine sa doktrina na ito. Hindi ko na po nilagay. Pero anyway, sabi dito, they believe only the most righteous, the most devoted, the most purified people could be called the true Christians. Naririnig niyo po yan. Kaya kapag binasa niyo po kasi yung Trail of Blood,
kasama po ito doon sa mga Baptist. Kaya tingnan niyo po kung paano magsalita yung mga Baptist. Talagang convicted sila na si John the Baptist ay talagang Baptist. Di po ba? Yun ang nakakalungkot. Talagang dito nyo, ang nagbaptize, si Kristo nagpapaptize sa isang Baptist. Kaya conclusion, si Jesus Christ ay Baptist. Nakakatawa pero nakakalungkot. Totoo po yun. Kaya ito ang kanilang posisyon eh. Kasi itong grupo na ito nakalagay dun sa Trail of Blood, mga Donatists. Hindi nila alam yung history, mali ito. Hindi totoo yung ito pa pinakamatindi sa ginawa nito para masabing akala nila sila yung pure. Pakiusok kuya ba? Tingnan nyo ha. Some zealous Donatists, yung talagang zero sa kanilang palong-palo, sorry po sa third, kumbaga sa salitang kalim, yung mga palong-palo sa sige, sorry sa third, para po maintindihan natin, palong-palo, di ba? Yung palong-palo ng mga Donatists, even roam the countryside as bands of thugs who took it upon themselves to enforce their strict legalism through beatings with clubs. Ito pa matindi. Often, these fanatics, nakakalungkot, committed suicide to prove their willingness to go to the martyrdom. Magpapakamatay talaga. Hindi, martyr kami. Nape-persecute kami dito eh. Magpapakamatay kami. Alam mo? Minsan yung pagiging martyr, hindi lang sa pag-ibig, minsan, ano nyo rin, lagay nyo rin sa Bible. Huwag masyadong martyr kayo. Wala naman sa Bible. Kahihirapan yung sarili, di ba? So ito mga to, yan ang kanilang posisyon. And unfortunately, unbiblical po ito. Tingnan mo, mayroon bang kapakamatay ka, isipin mo martyrdom yun. And yet, tingnan nyo, maraming mga Baptist ang nakakulong sa ganito, di ba? Kami ng Baptist ang pure. Kasi lahat kami nakabarong. Pure kami, kasi lahat kami nakabarong. Kami ang mga sumusunod. Kami ang bride. Ito ba po matindi? Narinig na po ba yung Bride of Christ? Baptist Brider. Ang Baptist Brider daw, ito pong doktrina nila, ang Baptist lang daw yung ikakasal. Ang dating ng Panginoon. The rest of the denomination, audience lang kayo. Oo, kita mo, guest lang kayo dun sa sa wedding. O, kita mo naman. Ewan ko na lang, kung hindi ka pa maging Baptist yan, Baptist na tayo. Diba? Unfortunately, it's wrong. Kapag Methodist ka, Pentecostal ka, kahit natunay kang mananampalataya, unfortunately, kahit Reform ka, sorry bisita ka lang. Hindi, Reform ka lang. Paano kami Reform Baptist? Pasok kayo. Joke lang. Joke lang. Joke lang, sinigway talaga ito. So, yan po. Kaya nangyari, Augustine fought hard against the legalism. Kita nyo? Legalism and pride of the Donatists. Kasi hindi tama ito. And yet, maraming Baptist ang legalist. Maraming Baptist ang prideful. Alam nyo bakit? Alam nyo na. Because of this. Okay? So, anong ginawa ngayon ni Augustine? He is nilagay ko na lang po dyan, Augustine, the theologian of grace. Hindi po kasi meron po sa Singapore, tawag sa kanya Hyper Grace, si Joseph Hyper Grace naman yan, hindi po yun. Si Joseph Prince. Di ba? Kaya, wag po kayong magpapaniwala. Okay? Sabi ni Augustine, in his theology, Augustine emphasized the utter necessity of divine grace. Tandaan niyo po, bakit utter? Ano pinagkaiba? Pag sinabi natin kasi total depravity, hindi natin sinasabi na yung word na utter. Kasi pag sinabing utter, wala na talagang pag-asa, di ba? Utter depravity. Pag sinabi natin total depravity, the parts of a human, his will, his intellect, his mind, his life, overall, naapektuhan niya ng kasalanan. Pero hindi utter, na hindi na nakakagawa ng mabuti ang tao. Remember, if you're an unbeliever, you still be able to do good things. Right? Hindi ka naman tunay na masama. Di ba? Panang tao na nakikita nyo dito, masasama? No. The problem, yung kanilang goodness, hindi motivated sa grace ng Panginoon. It is motivated because what? I have to be good by myself. Kaya hindi natin pinaniniwalaan yung utter depravity. We believe that total depravity because every part of us as a human being has affected 100% by sin. Okay? Kaya hindi utter. So, lang po bigyan ng
liwanag dyan. Kasi minsan dati, yun din ang pagkaintindi ko. So wala nang gawang mabuti yung mga tao. Lahat kayo, masasama kayo. Di, by common grace, di ba, gumagamit ang Diyos ng common grace para sa ikabubuti ng society. Ha? Pero, they're still under sin. Makasalanan pa nang nakikinig si Bibi. Nakikinig siya. So in his theology, Augustine emphasized the utter necessity of divine grace. Napakakailangan ng divine grace. Why? Because we are affected by sin 100%. Hindi lang yung grace is a helping hand, katulad ng sinasabi ni Pilatus. Hindi helping hand yung grace. Alam mo yung kalagayan ng tao? Nandun tayo sa pinakailalim na dagat. Hindi na tayo makaahon. Yan ang epekto ng kasalanan. Pero anong ginawa ng grace? Ang grace, niligtas ka doon sa pinakailalim kung nasaan ka man nalulunod. Iniahon ka para ikaw ay maligtas. Yun yung grace. Doon ka inahon. Hindi ka lang binibigyan, hindi lang nagbibigay ng helping hand si Kristo. Siya mismo nag-dive doon kung saan ka nalulunod sa kasalanan. And He pull you out. Yun ang sinasabi ni Augustine dito. Necessity of divine grace. For He knew we are sinful. Kita nyo? And helpless people. Hindi mo kailangan lang ng assistance. Kailangan mo ng total help from the Lord. You need to ask grace. You need grace. Hindi lang, sige, inabot ko na. May choice ka. Hindi. Ayaw mo. Nandito pa din yung kamay ko. Bahala ka, umabutin mo. Hindi. Ikaw naman, may capacity ka naman eh. Abutin mo. Paano kung may yung kamay ni Lord? Hindi ko maabot. Wala na, extended na eh. Diba? Sorry, hindi ka abot ng grace ko. Ito lang abot ko eh. Okay? Gawin mo na effort. Diba? Pero hindi ganun yung grace. Kaya nga tinawag na unmerited favor. Bakit? Helpless ka eh. Pero ibinigay sa'yo ng Panginoon. Helpless tayo, pero iniligtas. Inahon ka doon. Diba? Nalulunod ka sa kasalanan, hinahon ka ng Panginoon. Ganyan ka-beauty yung grace na biblically tama at dinipensahan po ni Augustine. Gusto po natin. This grace, ito pa po, is extended only to those whom God predestined to eternal life before the foundation of the world. Yes, kaya po grace, kaya po saving grace. God has the prerogative kung sino yung ililigtas niya. Tama? Katulad na binibigay yung example sa Bible study namin on Friday. Magugulat ka kapag ang pulubi dyan, diba, kunyari dyan sa overpass na yun, alas 10 ng umaga, lagi nang tumatawid. Yung pulubi na yan, lagi ka niya nakikita, magugulat ka pag sinabi ng pulubi, stop, stop. Magugulat ka ngayon, anong oras ka pumunta? Alas 10? O yung alas 10, nandito din ako, bibigyan mo ko ha. Pag umabot ako, bigyan mo ko lagi ng 10. Hindi ka dapat papalya, kasi kapag nandito ako nanlilimos, bibigyan mo agad ako ha. Di ba? May nakita na kayong ganung pulubi? Wala. Kasi ang pulubi, nag-ask ng favor. At sino yung magbibigay? Ikaw, prerogative mo kung bibigyan mo to o hindi. Tama? It is my own will to give you. Nakabag ba ako sa'yo? Kung nakabag ako sa'yo, bibigyan ko yung grace ko sa'yo. Ililigtas niya. Pero God has the prerogative to save. Sa Kanya yun. Sino yung maililigtas niya? Those He elected before the foundation of the world. Do you have to question God about it? No. Why? Kasi nga grace eh. Kasi nga grace eh. Hindi ka dapat pero ibinigay sa'yo. Okay? Kaya na sinasabi ni Augustine at sinasabi ng Biblia, eternal life before the foundation of the world. Move on. The act of faith, therefore, result not from sinners' free will, katulad na tinuturo ni Pelagius. Hindi dahil may capacity kang manampalataya. Pero yung the act of faith, yung kapasidad mo na manampalataya, nanggaling yan sa free grace, sa biyaya ng Diyos. Your ability to have faith in Christ, not because you have the will to believe, but Christ gave us the free grace, naawa sa atin, binigyan tayo ng biyaya, nang sa ganun ikaw ay manampalataya kay Kristo. Not because your own will, which is bestowed on the elect only. Kaya po mga kapatid, paulit-ulit, ang kamatayan ni Kristo sa cross, definite po yun. Bakit? Kasi nung namatay siya sa cross, namatay lang siya specifically, hindi for the world, for the elect. Diba? I lay my life down for my sheep.
sheep. Kung inilay niya yung buhay niya para sa sheep, anong ibig sabihin nun? Maliligtas. Makakilala kay Kristo. Mananampalataya. Because He laid His life only for His sheep. Okay? Ano ba? Last na po yan. Augustine believed no one can please God apart from prior and distinct work of grace. Nakita nyo? Walang makakapag-please sa Panginoon. Kahit na napakabuti ng tao yan, hindi nakaka-please sa Panginoon yan. Kailangan ng biyaya ng Diyos. Para ma-please niya ang Diyos, kailangan ng biyaya ng Diyos. Okay? Kaya, it is not possible not to sin, and that's exactly why grace is needed. Kasi tinuturo ni Pelagius, hindi ka magkakasala kasi may will ka. Bad example lang naman si Adan, so hindi ka talaga totally sinful. Wrong. Wrong yun. Lahat tayo ay makasalanan, kaya posible tayong magkasala at nagkakasala tayo. Kaya mas lalo nating naunawaan na mas kailangan natin yung grace ng Panginoon. Okay, yan ang tinuturo. At next, ito na, malapit na po tayo matapos. He also taught that the doctrine of unconditional election, that God graciously chooses some fallen human beings and gives them the necessary effectual grace to be conformed to the image of Christ. Ibig sabihin, yung effectual grace, mga kapatid, hindi lang yan sa pagliligtas sa atin, kundi yung effectual grace, ang resulta din yan ay maging kawangis tayo ni Jesus. It is because of grace why tayo nako-conform, nagiging kawangis ng Panginoon. Not in being God, but to be conformed into His what? Life, pamumuhay. Because of what? Because of effectual grace bestowed upon us as a sinner. Okay? Next po. Yan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Reformed Baptists heartily affirm Augustine's doctrine of fallen human nature that is utterly incapable of renewing itself or bringing itself to God. Yan ang pinaniniwalaan ng Reformed Baptist. Hindi mo kayang baguhin, hindi mo kayang ikaw mag-aayos ng sarili mong relationship sa Diyos unless it is the work of grace sa buhay mo, sa buhay ng isang taong makasalanan. Ano kung nalagay natin dyan? Nasa po ito. They also affirm the doctrine of predestination and the necessity of effectual grace to bring the elect to God. They confess this as a clear teaching of God's holy word. Okay? Kaya po, in short, bilang Reformed Baptist, we believe sa teachings ni Augustine. Not because of Augustine himself, but it is because in the word of God. This is much more clear and much more biblical. Kaya sa Reformed Baptist, yan ang ating position. And gusto ko bilhin sa inyo. In conclusion, para tayo a true appreciation of grace comes only when you understand the depth of our sin and utter gravity. Naunawa mo yung tunay na grasya kapag naunawa mo na tayo pinakamasalanan na ililigtas ng Panginoon. Dalawa, application natin is by God's grace alone. Alone. It is by God's grace alone that we are set free from the bondage of sin. It is grace. Not our own effort para tayo malaya doon sa ating mga kasalanan. So this is, gusto kong bigyan ng sources natin para po maging alis. Ito po yung mga sources. Ito po, getting to know the Church Father. Ang content ng introduction, si Brian Lifton po yung writer. What's Reformed Baptist, si Tom Hicks. And lastly, yung 5 points is defined, documented. Yan po ang aking mga resources. And siguro po ito sa iyo dati. Itong 5 points dito, nalalaman nila. Ito yung kinuha namin, yung namin. So, yan po ang aking doctrinal discussion. I hope that first thing is, kung meron po yung question and answer, sino po? Ang naging naman, saan ako pinag-pag-umpisa? Sino man? Sila Josephine. Okay lang, sila person si Andrew Chris. Kaya, ayaw lang po sa situation kayo na bakit? Bakit? Kasi mo, kahit na practice living ng buhay sa kasalanan. Pwede pa rin. Pwede rin sa kasi nga minsan o kaging kahit mga nilirasin. Yung mga tinawag na hypergrace, isipon na po, si Augustine yung old hypergrace. Actually, nag-grace pa ang pagbilis na power to over kasi hindi ko kasi not being overcome, not being understand kasi kung mismo yung pagbilis natin magpatuloy, makakad sa akin. That's what of course, in the word of God, diba? Sabi nga ito, shall we keep on sinning so that grace may abound? Certainly not. Who you are dying into sin, paano pa kayo mabubuhay? Paano kayo dun, ba't pa kayo mabubuhay?
Thank you for correction, Brandon. That's total. Total different, not utter. Okay. Ang gusto kong sabihin yun, utter dependence to the Lord sana. Tayo talagang lubos na umasa sa biyaya ng Diyos. Okay? Pero thank you for correction. May product ka, nakita mo yung sige po, sino po kung may clarification? Any clarification or tanong? Paglilinaw, anything? Questions? Oh, may question. Sige, tanong ka. Next ko daw ba si Ay, wala, hindi negro si ano eh, si Ate Jesus lang. Hindi negro si Huwag ka magdala, si Ate Jesus, ikaw na ikaw yun. Short kasi si Ate Jesus, maliit kasi si Ate Jesus, di ba sabi? Short tsaka may team. Sorry hindi ko pang lalaki pero Ate Jesus talaga. Sino ba po? Sige, any clarification? Dito po sa side. Tingnan po. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit ito na yung tinatayuan ng atin ngayon as Baptist? Anong nag-vote? Sige, pero ano? Halos parehas lang sila. I mean, parehas lang talaga. Kasi nga, nauna lang si Pelagius. Pero yung content the same. Yun ang pinopromote ni si Arminius yung pinopromote niya. Pero majority ng mga nasa Arminian side, nasa semi-Pelagianism. Yung semi na utter sinful, may kasalanan, down sa sin, nagkasala yung tao, pero may capacity pa rin sila to freely choose kung gusto nilang maligtas o hindi. Hindi na touch yung sa part ng human being, yung freedom to choose na mamili sa Panginoon. Yun yung semi-Pelagianism. Kaya nga hindi nila tinanggap yung buo kasi nga unbiblical si Pelagius talaga eh. But example lang siya dahil sa tinatanggap nila ng makasalanan ang tao. Pero may capability pa rin to believe. Pagka meron ka pa rin will, may faith ka pa din to do. Ayun, Arminian yan, semi-Pelagianist. Kaya lahat mo nung mga bakit mo natin ito tinuturo? Para gusto pong maging familiar tayo na wala nang bago under the sun. Ibig sabihin, lahat yan, umuulit, lahat yan tinuturo. Kaya gusto po natin maging maliwanag dito. So, bakit natin pinuposisyon yung kay Augustine? Hindi dahil merely kay Augustine, kasi yun ang mas biblical. Yun ang mas makikita natin na katotohanan ng salita ng Panginoon. Pagdating sa epekto ng kasalanan at pagdating sa grasya ng Diyos. Okay? Sige po, sino pa? Any question? Or any additional? Yan po, kung may mahiya. Kung meron po kayong additional to share or anything, experiences, walang problema. Open po tayo, open dito. Open-minded po tayo dito. Sige po. Anyone can share or anything? Ano oras na ba? Oh. Wala na? Yung di ba may mga Baptist na naniniwala na pwede kang hindi magkasala ng isang araw. Di ba may mga yan po kay Wesley. Si John Wesley po yan. Yung pwede kang hindi magkasala. Kasi nga yung term na perfect, yung sinless perfection, tama ko dyan. Yung sinless perfection, position po siya ni John Wesley. So John Wesley. Sinasabi niya doon, Christian hindi makakapag-commit ng sin sa isang araw. Pwede niyang magawa yun. Kasi nga yung may level kasi yan eh, ng perfection. Level of perfection. Paunti-unti, hanggang sa dumating sa punto na hindi ka na talaga makakapag-commit ng sin. So yan po yung mga issues din in the history. Kung bakit sila John Wesley and the Methodists may ganyan silang perspective. So, tama po, tayo ba dyan sa pag-remind? Sinless perfection, yun ang tawag nila dyan. Pero tayo, bilang Reformed Baptist, we do not hold sa sinless perfection. Okay? Indwelling sin and progressive yung ating paglakad. Okay? Kasi yung sinlessness, maaabot lang siya ng isang Kristyano. Of course, kapag sa second coming ng Panginoon, dumating na ang Panginoon. Though tayo pinalaya tayo sa ating mga kasalanan, we are capable of to sin and not to sin.
bilang Kristiyano. Yun ang ating capacity. We have the ability to obey and to disobey the Lord. Okay?